iniisip niyong pakawala siya ng Pangulo or Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. Huli na ho si Baki dito. Bestado po ang drama ng babaeng ito. Ito po ay patungkol sa impeachment laban sa kanyang asawa, anak ng kagwang asawa mo, pina-impeach mo. Yung nagsampa po ng impeachment laban kay Bongbong Marcos na isang abogado ay naging abogado rin ni Lisa Marcos sa pag-file ng disbarment case laban po kay Atty. Glinchong. Nung una hindi po ako naniniwala pero kagabi, ngayon ay marami na pong nagsisulputan ng mga statement, mga post sa mainstream media na itong abogadong ito talaga ay may ugnayan po kay Lisa Marcos. So ang tanong na lang naman dito mga kabisdak, ilang malita kaya ang pinadala sa bahay ng abogadong ito? Niloloko po nila yung taong bayan. At lalong naging kumbinsido po tayo na ito lamang ay drama lamang, pakana lamang ng Marcos admin dahil itong si Kung Eresi na tingnan yung impeachment complaint. Aba, animal, basura daw at walang laman, anak ng kagwang oh. Maliwanag po na ito ay panggugulo na lang po sa mga lehitimong magsampaho sana ng impeachment laban po dito kay Bongbong Marcos. Para pag-usapan na po sa Committee on Justice, yung impeachment na ito laban kay Bungit, ay matik na po. Umpisa na po yung tinatawag na 1-year-old ban. Anak ng kagwang. Oh. So ano ho ang mangyayari? So mangunguya ko na naman si Bangag sa isang taon. Alam mo po yung mga sistemang ito, nangyari na po ito sa panahon sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Nakapwa lang po nila mga kakampi, yun po ang nagsasampa ng impeachment tapos nababasura. So pahinga na naman ng 1 year, anak ng kagwang. At Vice President Inday Sara, tinawanan na lamang po yung impeachment laban kay Bungit at siyempre yung usapin naman na impeachment laban po sa kanya at binadtripan niya po dito si Baki. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan rin po natin ang Berada Aguila alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Sa Berada Aguila YouTube channel, pa-subscribe din po. At syempre, ang pangalawang YouTube channel ko po, Bisdak Historiador. Okay. Nagulantang po ang buong mundo dahil may nagsampa po ng impeachment labang kay Bungit, pati tayo dito nabudol, no? At puring-puri pa natin itong hinayupak na ito, at least meron daw nagsampa at naglakas ng loob na tablahin si Bungit dyan sa Kongreso at sinampa ng impeachment. Nung una, hindi po ako naniwala yung post ni Manong Jason pero marami na pong nagpo-post na umano'y itong anong pangalan ng hinayupak na ito. Itong abogadong ito ay konektado, no? Konektado po kay First Lady Lisa Aranita Marcos. Una na pong naghayag dyan si Kung Eresi. Ang sabi ni Eresi dyan, konektado talaga. Ay, sabi ni Eresi. Ay, teka lang, dinideny niya. Sabi, Eresi lawyer would filed impeachment. Eresi, lawyer who filed impeachment versus Marcos also defended FL Lisa. Ayan po. Teka lang. Saan ba yung Bakit po defended kay Lisa itong yung abogado? Ang pangalan kasi ng abogado ay si Atty. Andre De Jesus. Ito balita sa DWW 774. Ang sabi, ibinuking ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City Representative Edgar Eresi na dating abogado ni First Lady Lisa Marcos, si Atty. Andre De Jesus, na siyang naghain ng unang impeachment complaint
laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi ni Erese, si De Jesus ay nagsilbing abogado ng unang ginang noong November 2024. Bago lang talaga to. Presidente na si Bangag. Okay sana kung abogado ba yung hindi pa presidente, pero presidente na 2024. Pwede mo sigurong palampasin. Hindi, kliyente lang Pero presidente na November 2024 nang ito ay maghain ng disbarment case laban kay Atty. Glinchong. Ito na. Ayon kay Erese, naging tagapagtanggol ni First Lady Liza si Atty. De Jesus laban sa mga paninira umano ni Chong, kaya kakaiba na ito at naghain ng reklamong impeachment laban kay PBBM. Pinunarin ni Erese na kulang sa form and substance ang 4 na pahinang impeachment complaint na inihain ni De Jesus laban kay President Marcos. Kaya inaasahan na ito na agad ding mababasura. Putang inumin talaga naman. Ako sa akin sabi ko, putang ganda pa sana ng impeachment, articles of impeachment Pero, mga kulang-kulang. So, sinasadya nga talaga. Sinasadyang magsampa ng impeachment, tapos kulang yung mga dokumento. So, drama yung lumalabas. Kaya, uminit rin po dito si Kong Pulong Duterte. Ang sabi po ni Kong Pulong Duterte dito, nasan ba yun? Scripted, no? Scripted. Yan po ang pahayag ni Kong Pulong Duterte. At may dagdag po siyang pahayag kagabi. Grabe, no? Ganito po, tinarantado po tayo, mga kabisdak. Ito po ay post po ng PDP Laban. Kasi, ang hirap po nito, payag lang tayo, ginagagot lulukuhin dito ni Baki, anak ng kagong. Ito yung pahayag ni Kong Pulong Duterte, Scripted world-class gymnastics. Inahayag ni Davao City, 1st District, Paulo Duterte, na ang abogado na naghanda ng impeachment complaint na inendorso ni Kong Nisay laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Bongbong Jr. ay siya ring abogado na naghain ng disbarment case complaint laban kay dating biliran Representative Glinchong. Tang inumin, no? Tinawag ni Duterte ang naturang hakbang bilang world-class gymnastics at iginiit na ang ganitong uri ng impeachment case ay wala umanong ibang layunin kundi ang ipagtanggol ang isang impeachable official sa mga totoong at lehitimong kaso ng impeachment. Ang abogado naghanda ng impeachment complaint na inendorso ni Kong Nisay laban kay Bongbong Marcos ay siyang abogado rin ni Liza na naghain ng disbarment complaint laban kay Glinchong. World-class gymnastic na ani ni Kong Pulong. Ang impeachment cases na ganito ay walang ibang purpose kundi idepinsa ang isang impeachable. Yan po ang sinasabi ni Kong Pulong Duterte. Kasi po itong representative rin na nag-endorso, anak ng kamote, kakampi rin po ito ni Marcos. So ngayon, walang duda na talagang drama. Scripted talaga. So ano po yung indikasyon nito? So, wala na. Hindi may impeach si Bongbong Marcos ngayong taon, kahit impeachable ba yan, kahit maganda pa po yung articles of impeachment, kaso nga, kulang-kulang, hindi na may impeach. So, sinong pinagluloko nila? Mga sarili din nila. Wag na lang tayo talaga magsampa ng impeachment. Ako sa akin good move ito, pabor sa mga bangag admin. Okay sa kanila, good sa kanila. Kasi siyempre, pinahintulutan naman kasi na kahit sinong magsampa ng impeachment ay pwede. Lalo na ini-endorso po ng mga kongresista. Yun ang problema dyan. Sana magkaroon po ng parang batas na i-check muna ng maayos kung ano ba ang history ng nagsasampa ng impeachment. Kasi kung ito ay sarswela lamang, kawawa ang taong bayan dito na gusto nang ma-impeach itong si Bongbong Marcos. Nilalaro lang nila tayo.
Lalo na ngayon, anong tawag ni Kung Erese dito sa impeachment labang kay Bongbong Marcos? Basura. Mantakin mo 15 pages. Yung 15 pages na yan, na articles of impeachment, walang laman, puro kabangagan. Kaya tinawag po itong basura. No? Narito po, pakinggan po natin ang balitang ito. Maring pinabulaanan ng Malacanang ang mga alegasyong pakawala ng Pangulo ang nagsampa ng impeachment complaint laban sa kanya. Ang reklamo tinawag ng isang mababatas na basura at mahina. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Ang kauna-unahang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos, basura kung ilarawan ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice. Yung sinampa niya na impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. Wala ito sa forma at walang substance yung kanyang final na impeachment complaint. Kung ako ang boboto sa Committee on Justice, hindi ako magdadalawang isip na i-dismiss ito. Hindi to Putang ina, no? Ito ha. Basura. 15 pages. Ang supporting documents ay galing sa news article. Anak ng kagwang, oh. Di ka man lang, sir, kumuha ng hayop na ebidensya doon sa Senate hearing. O, for example, ganito isa-isahin natin. Kasi nga, putang inumin talaga, oh. Ikaw nagsampa ka ng impeachment. So, kailangan mo na siguraduhin, ma-impeach talaga itong sinampahan mo. Pero bakit 15 pages lang, anak kayo ng kagwang? Kagaya nito, no? Tanginang Andre de Jesus, abogado ka ba talaga? O abogago? Ako sa akin, puring-puri natin ito eh. Nagandahan pa naman tayo sa articles of impeachment kasi nga, impeachable talaga. Kagaya po itong respondent ordered and enabled the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Roa Duterte to the ICC. Dito pa lang, makakuha ka dito ng maraming dokumento, anak ka ng kagwang abugago ka talaga. Oh. Ako sa akin, ang ganda nito matibay talaga ito. Ang sinasabi kidnapping, surrendered. Sinoko si Tatay Digong sa ICC. Ang linaw naman talaga. Sinoko, kinidnap naman talaga. Bakit kidnapping? Kasi nga, hindi po dumaan si Tatay Digong sa due process. Walang warrant of arrest. Ang warrant of arrest sa cellphone at hindi dinaan sa local court. O dito pa lang. Sablay na agad dito. At hindi po tayo miyembro ng International Criminal Court. Alam mo, maganda itong number 1 na articles of impeachment, puring-puri pa nga namin kasi matibay. Pero bakit? Putang ina, wala kang dokumento. Wala kang supporting documents, wala kang ebidensya. Saan ka kumukuha ng ebidensya? News article? Hindi eh. Dito pa lang siguro makakuha ka dito ng ebidensya, makapal. Hindi lang 15 pages dito. Sa number 1 articles of impeachment. Yung Senate investigation kay ni Senator Amy Marcos, bakit hindi mo kinuha ito? Humingi ka, siguro ganun na yung kakapal. Na public documents man yan eh. Pwede mong maisama dyan. Bukod doon sa mga news article, dapat naghanap ka ng mga statement na nagpapatunay. Kunyari, nag-imbita ka ng abogado ng mga Duterte, si Attorney Ferdinand Topacio, si Attorney Delgra. Kinuhaan mo ng statement. Tapos nag-take out na ito, nakikita ko na talagang harap-harapan ako ginagago dito. Statement sa mga anak ng ni Tatay Digong Duterte kay Katie Duterte na nandun sa airport, statement ni Hanilit
na nandun nakaranas talaga na pangaharas. Putang ina. Na hindi binigyan ng gamot. Tanginumin dito pa lang sa number 1, marami kang makukuhang dito, ebidensya. Ang problema, 15 pages lang daw lahat na ng article of impeachment. Gagaya yung respondent is a drug addict whose condition impairs his judgment and leadership. O dito marami ka ring makukuha. Nakipag-coordinate ka dapat dito kay Amy Marcos. Kinuhaan mo ng statement siya. Pinag-take out mo rin. Pinanotaryo mo. Para makita na ikaw ay lehitimong nagsampa ng impeachment. Ang ganda sana eh. Hindi lang siguro 15 pages, kundi kahon-kahon. Ito pa, respondent failed to veto and program appropriation and other unconstitutional provision of the General Appropriation Bill 2023, 2024, 2025, 2026. Ano yung files mo dito? Bakit 15 pages lang? Ang taon na sinabi mo, 2023, 2024, 2025, 2026. Di dapat kumuha ka dito ng ebidensya kay Congressman Kung Ungab. Kasi sila ay nagsampa ng kaso doon sa Supreme Court. Mga blanco. 15 pages lang talaga. Ay putang ina, dito pa lang eh. Kukunin mo yung report ng GAA 2023, 2024, 2025. Ito naman, 2026. Mas maaga ngayon. Ay puta, siguro bandil-bandil na ebidensya po ang pwede natin makuha dito. Yung mga blanco, di ba? Mga blank na ebidensya pinapakita ni Kung Ungab. Pwede kang manghingi doon. Pwede kang magpatulong kung totoong lehitim mo talagang gusto ma-impeach si Bangag. Ito pa, respondents benefited from kickbacks arising from budget insertion and ghost flood control projects. Ang tindi po nito. Ang dami ka pong dokumentong makukuha nito, marami ka pong ebidensya. Lahat ng mga Senate Blue Ribbon Committee hearing, yung pwede kang humingi dito ng mga files kay Senador Marcolita, at pwede mo rin makuha yung sinasabi ni Saldico at yung mga files sa Cabral Files, allocables. Punta ka kay Leandro Lebiste, putang ina, meron naman bagong pinos ngayon, ang kapal-kapal sa allocables. Doon pa lang, ang dami na At saka yung sa PhilHealth, sus ko, yung PhilHealth funds na ginago tayo talagang makakuha ka ng ebidensyang matindi. Ito yung panglima, respondent created the idea to shield corrupt allies. Dito hindi ka makakuha ng ebidensya. Ako sa akin sayang lang yung mga articles of impeachment na to. Siguro ang ginawa nila, matalinong palaka talaga si Baki, Alam nila na itong articles of impeachment na ito yung posibleng isasampaho kay Bongbong Marcos. Kaya inunahan na po nila. So, ibig sabihin nito, alam nila yung kasalanan ni Bungit. Alam nila na impeachable offense lahat ng ginagawa ni Bungit. Kaya, nagdrama sila para hindi na pumasampahan ng mga lehitimong magsasampa ng impeachment laban sa kanya. Grabe naman. Magkano kaya binigay kay attorney? Tuloy natin, Itulad sa impeachment complaint na inihain noon laban kay Vice President Sara Duterte, ang reklamo laban sa Pangulo ay daraan sa pagdinig ng Justice Committee. Alinsunod sa dati ng nailatag na rules on impeachment ng Kamara. Because this is filed by a private individual endorsed by a House member. Sa ngayon, kailangan muna itong ipasa ng House Secretary General sa Office of the Speaker. Hinihingan pa namin ng kumpirmasyon ng SecGen kung nagawa na ito. Kasunod niyan, dapat aksyonan ng reklamo sa loob ng 10 session days. Pagkatapos ay saka lamang magkakaroon ng 3 araw ang plenaryo para i-transmit ito sa Justice Committee. Ang pag-refer ng reklamo sa komite ang hudyat ng pagsisimula ng 1-year bar rule. Ito nga yung inano lang nila, yung 1-year bar rule. Ayos
Dumadaan kayo ngayon sa tamang proseso, ha? Tang-inamin kasi nga, alam nila, walang kwentang impeachment. Gawa-gawa ni Bakay. Kaya Vice President Inday Sara, hindi dumaan sa Committee on Justice. Nagbutuhan agad sila doon, nagpermahan lang sila ng putang na wala pang isang oras yata, nakalikom na ng perma. Sa pangunguna ni Sandro Marcos, doon sila na technical. Kasi hindi dumaan sa Committee on Justice. Matik na, pinimpeach nila, wala mga butuhan na nangyayari, permahan lang, pinadala na ho sa sa Senado, kaya doon sila na technical. So ngayon, kuno, sa impeachment labang kay Bangag, dadaan sa Committee on Justice, putang na, napaganda pa ang Kongreso dito, anak ng kagwang. Sa akin siguro, pinapakita nila na, kunyari lang na may proseso tayo. Pero drama talaga. Pero ang pakay talaga nila, si Inday Sara ma-impeach. Tuloy. At kung madismiss ang reklamo sa komite, ligtas na mula sa iba pang impeachment complaint ang Pangulo sa loob ng 1 taon. Puta. Kaya si Erice, pinagdududahan ngayon ng abogadong naghain ng reklamo at ang nag-endorso nitong si Pusong Pinoy Party List Representative, Jet Nisay. Is identified with the Garcias, who are known stalwarts of the national of the NUP. At yung NUP mismo, sinabi nila na hindi sila papayag sa mga impeachment. Putang na, National Unity Party ba yun? NUP? Kay Bangag din yan eh. So malinaw na gawa-gawa drama ho talaga nila ito. Panglilihis, panluloko. Natakot kasi sila ma-impeach si Bangag dahil impeachable offense talaga. Yung mga articles na yun, sayang Laban sa Pangulo. Wala pang tugon sa pasaringang National Unity Party at si Nisay. Ang abogado naman naghain ng impeachment complaint. Itinangging ginawa niya lang ito para gumulong ang 1-year bar Pakinggan rule, natin siya. sabay giit na hindi mahina ang inihain niyang reklamo. I have evidence. It was attached to the complaint. It is without prejudice to further evidence that might be produced later on. Giit niya, hindi siya maka-Marcos at hindi rin maka-Duterte. Bagamat may isa siyang hinawakang kaso ng partido ng dating Pangulo. How could I be pro-Marcos when in May of 2022, I actually was one of the lawyers that filed a case before the Commission on Elections to have the Duterte bloc of PDP Laban declared as the legitimate PDP Laban. Ayon sa komite, hanggat wala pa silang hawak ay hindi pa gumugulong ang 1-year bar rule at maaari pang may ibang maghain ng mas matibay na impeachment complaint. If ever there will be subsequent complaint, like what you said, by another group against the president, no? Kung mag-aabot ito right before the referral to the Justice Committee, yes, perhaps it can be consolidated. Nagbigay komento rin ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng 1 taon. Bumenta na yun sa pakilya. Ang palasyo, hindi na raw gusto magkomento. Saan nila yung mga kwentong walang basehan at puro pahiwatig. Animal. Kwentong walang basehan, puro pahiwatig, drama-rama sa hapon. Teka lang gusto ko komentuhan yung abogadong hunghang na to. Tingnan mo, sinabi niya na hindi ako pro Duterte, hindi rin ako pro Marcos. Sabi niya, kung pro Marcos ako, bakit nag-abogado daw siya noon na 2022 na ang PDP Laban ay ang parang totoong miyembro ng partido ay kampo ni Tatay Digong. Kasi natalo si Coco Pimentel. So bakit mo sinabi yun? Ano yung purpose mo dito? Ipapalabas mo na ikaw ay pakawala ng mga Duterte? Ipapalabas mo na ikaw ay pro Duterte? Di ka namin kilala eh.
Pero, hindi mo sinabi sa interview mo dyan sa GMA7 na ikaw ay abogado ni Lisa Marcos noong 2024 laban kay Attorney Glenn Chong na sinampahan po ninyo ng disbarment case. O, tingnan nyo po yung kanyang yung kanyang sagot doon. Tapos sabi ng Palacio de Polvoron, ay, huwag tayong makinig doon sa mga chismis. Diyan kayo magaling. Pag nahuli kayo na bisto, sabay ganun fake news eh. Pero marami na pong naglabas ng mga pahayag na talagang konektado kay Lisa Marcos, itong abogadong ito. Tapos ngayon, sinabi pa ni Erese. Anong sabi ni Erese? Ay putya, magiging itong taong ito ay miyembro ng National Unity Party. Oh, na yung National Unity Party ayaw ma-impeach si Bongbong Marcos. O bakit inendorso ng hindi abogado? Bakit inendorso ng kongresistang iyon yung impeachment ng abogagong iyan? Na ayaw naman ng National Unity Party na ma-impeach si BBM. Pakinggan lang natin kaunti si attorney Yung attorney. sinampa niya na Si Kung Erese. impeachment complaint ay basura. 15 pages na walang mga ebidensya kundi mga news article. Tingnan mo. At sa tingin ko ay hindi ito wala ito sa forma at walang substance yung kanyang i-final na impeachment complaint. Kung ako boboto sa Committee on Justice, hindi Basura ako agad. magdadalawang isip na i-dismiss ito. Tama bang sabihin na Isipin mo. iniisip niyong pakawala siya ng Pangulo or Well, I don't know his motive, pero sana wag mangyari kasi alam mo, yung paggawa ng isang impeachment complaint, napakatagal niyan. Sige, mga Correct. bayan lang, they are also preparing for an impeachment complaint. Hindi madali ito. Nakita niyo naman siguro nung yung impeachment complaint against the Vice President kung gaano kakapal yung mga documents. Tama, di ba? Kasi nga, gusto nilang ma-impeach si Inday Sara. Kasi galit sila kay Inday Sara. Kaya ganito kakapal yung impeachment complaint labang kay Inday Sara. Anong ginawa nila? Putang ina, dinasalan pa nga ho nila eh. Dinala pa nga ho nila sa simbahan eh. Binindisyonan pa nga ho ni Father Flavi eh. Pero nabasura pa rin. Kasi gusto nilang ma-impeach si Inday Sara. Pero ito, putang ina, 15 pages lang, baki. Ginagago nyo taong bayan, sarap din yung pagbabarangin oh. Talagang hindi basta-basta, wala daw sa forma. Anong forma? Number 69. Si Baki at saka si yung abogagong iyan. So, niluloko lang tayo. Tuloy, oh. Di ba? So, sana hindi mapigilan nitong impeachment complaint na ito yung mga susunod pang impeachment complaints. Pag na-refer na ito sa Committee on Justice, ay wala nang ibang pwedeng file ng impeachment. Sana hindi nito mapigilan. Kung hindi naman mapigilan, magiging harmless itong impeachment complaint. Wala, kasi yun nga ho ang purpose nila, kung Erese, pipigilan yung impeachment na lehitimo labang kay Bangag kasi natatakot na po sila kasi talagang ma-impeach. Kaya nagsampa sila ng ganyan. Kasi pag pumasok na sa Committee on Justice, doon na mag-start yung 1-year bar roll. So ano ang indikasyon dito? Ito ay pagsupil sa mga lehitimong magsasampa ng impeachment. Tandaan po ninyo si Kung Erase rin po ang nagsasabi na mayroong mga grupo na mga maka-Duterte na lumapit sa kanya na magsampa ng impeachment labang kay Bongbong Marcos na siya po ay hindi po
pumayag na mag-endorso nito. So ngayon, bakit merong lumabas na ganitong impeachment na bugos? Anong meron? Kaya relax lang ngayon yung Palacio de Polvoron eh. Dahil alam nila yung impeachment na yan, basura lang, bugos lang. Kagagawan lang ho nila. Tingnan mo, pakinggan natin tong pahayag ng Palacio de Polvoron. Oh. Sa ngayon, wala pa raw nakukuhang kopya ang Pangulo ng isinampang impeachment complaint. Wala ring ginagawang anumang paghahanda ngayon ang kanyang legal team. Hindi naman po siya nababahala. Dahil alam po niya na wala siyang ginawa na impeachable offense na maaaring masabi na siya ay dapat managot. Kaugnay naman sa lumutang na Anak ng kagwang, paano mababahala? Si Baki nga nagsampa ng impeachment eh. Malita-malitang pera nga katapat yan. Ulul. Oh, pigilan nyo yung impeachment na yan. Hintayin nyo yung mga lehitimong magsasampa. Dapat hindi na rin in-announce ni in-announce ni Kung Iresi. Mukhang, Kung Iresi, ikaw rin may kasalanan. Kasi hindi ito yung tinutukoy ni Kung Iresi na grupo na magsasampa. Mga grupo eh. Sigurado ako dyan. Nag-announce kasi si Kung Iresi na merong lumapit sa kanya. Nagpa-interview sa media na gustong mag-impeach kay Bangag. Mga grupo. Di marami. So siguro naalarma itong hinayupak na Palacio de Polvoron, naalarma si Baki. Dahil alam nila impeachable talaga yung mga ginagawa ng buo nila. Ito, gumawa ng drama, nag-hire ng mga bayarang abogago. Ayan na, ito na po yung resulta ngayon. Kaya relax ang animal eh. spekulasyong pakawala ng Pangulo ang abogadong naghain ng reklamo dahil dati na ito naghain ng disbarment case laban sa isang personalidad na kritikal kay First Lady Liza Araneta Marcos. Kung nagsampa man siya ng disbarment case, ito ay on his own volition. So, hindi po niya nire-represent ang unang ginawa. So, that's fake news. Kahit sino pa po ang nag-file niyan, hindi maganda sa imahe ng Pangulo na siya ay masampahan ng impeachment complaint. Hindi rin po ito maganda sa pananaw ng mga ekonomista sa ating ekonomiya. Marinding pinabulaanan ng palasyo. Ugag. Maganda ngayong pananaw sa mga ekonomista dahil yung presidenteng nakaupo gusto nang ipa-impeach ng mga tao dahil sa pagnanakaw, pangungurakot sa kaban ng bayan eh. Pag na-impeach si Bangag, di maraming mga foreign investors na puntahan dito dahil wala na yung ama ng korupsyon. 'Di ba? Chucky Claire. Matagal nang bagsak ang ekonomiya, hindi man na-impeach si BBM. Magkano palitan ng piso kontra dolyar? Putsang ina, mag-60 na, 59.44 yata kagahapon. Okay ba? Impeach agad natin si BBM para okay ang ekonomiya. Mga hungang talaga naman. Oh. My God. Anong walang kinalaman? Sabi niya, walang kinalaman. Walang kinalaman si Liza Marcos dyan. Ano to? Tuloy muna natin konti. Oh. Ang isa sa mga ginamit na basehan sa impeachment complaint na nilikha umano ang ICI para protektahan ang mga tiwaling kaalyado. Inihalimbawa pa nga ang kalyansa ng Pangulo noong nakaraang eleksyon. Sabi niya, malungkot siya. Dahil nakasama niya ito sa alyansa. At kaibigan niya, si Senator Bong Revilla. Pero, ganun pa man, proseso pa rin naman na naig. Kung sakali, ang anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos ang kukumpa sa pag-usad ng reklamo sa Kamara. Kung ano po ang mandato ni Congressman Sandro, ipatupad niya po yun. Wala dapat siyang kinikilingan. Kahit ama niya po ang masasabing malalagay dito sa impeachment complaint. Putangin na, no? Si Bong Revilla, nagamit din ngayon. Kasi di ba, yung ICI, nasa Articles of Impeachment, nasabi, puro kaalyado lang daw, yung ICI daw, itinatag dahil sa pagtatanggol sa mga kaalyado. So ngayon, ipinakita nila, nga itong si
Bong Revilla, kaaliansan nila, kaalyado, bakit daw pinakulong nila? Puta, sacrificial lamb, no? Antindi gumawa ng pa-script para sabihin na walang hindi impeachable. Kasi nga si Bongbong Revilla, tanginang bong kasi, dalawang bong. Yung isa bangag. Si Bong Revilla, nakulong na ngayon sa Quezon City Jail eh. So doon pa lang yung sabihin na hindi totoo yung articles of impeachment. Gusto ko lang po sagutin yung yung sinabi ni Claire Castro. Sabi niya na wala daw pakialam si Lisa Marcos doon sa isinampa ng abogadong iyan na disbarment case laban po kay Glenn Chong. Ano to? Sabi ni Representative Edgar Eresi, House Senior Deputy Minority Leader, that's the 4-page impeachment complaint filed by the Andre De Jesus can be easily dismissed at it lacks form and substance. It is strange that De Jesus filed the complaint against BBM when he is the same lawyer who defended FL Lisa Marcos in November 2024 when he plead a disbarment case against Attorney Glenn Chong for vilifying the First Lady from defender to complainant. Tingnan mo, from defender to complainant. Di ba ang linaw dyan, Antiglar, sinabi ni Kong Erese na siya yung abogado na nagdedepensa kay F. Elisa. Bakit sasabihin mo na out si Baki dyan? Kasi nahuli na kayo, nabisto na kayo, hindi ho po pwedeng anak ng kamuti, pagtakpan ho ninyo dito. Ito. Kaya si Vice President Inday Sara, tinawanan na lang kayong mga hinayupa kayo. File na po ng impeachment complaint against PBBM. Meron po ba kayong reaction dito, ma'am? Sa ngayon, wala pa. Kayo natin ang mga susunod na mga araw. How about the seemingly obvious filing of impeachment complaint against you for next month after the lift of 1-year ban? As expected, dahil sila din naman na ang nagsasabi lagi na magpa-file sila ng Impeachment. So, alam na natin yun, nangyayari yun. And, as expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising ng mga members of the House of Representatives yung pagpirma nila sa impeachment. It's all about the money saan. Tiba-tiba na naman mga buhaya ngayon, Day, anak ng kagwam. No comment si Vice President Inday Sara dyan sa drama ni Baki. Ito. Pag good vibes muna na tayo, binad trip. Inggit na si Baki dito kay Inday Sara talaga. Cute mo outfit today. Ako po, nagdagan-dagan po ngayon. Ay, na Baki. Ay, Cute na. Nidala po na ako ang sungay. Ano man yung mag-palit, VP, sa Bas daw yung sungay. Usahay. Usahay na ba yung mga sa sungay na? Inggit si Baki. Sino namang inggit sa sungay ko? Si Baki. Mga inggit na naman sa sungay ko, ha? Si Baki. Cute siya. Pero kani ako ang sungay kay palingin ba? Di mo siya pahait mo. Dili siya kanang patusok. Sa mga Tagalog dyan, tawa na lang tayo, ha? Malit na ka. Sulod na po. Bye, VP. Bye-bye po. Walang ka-stress, no? Pero si Baki, stress na. Good man na Inday Sara. Hindi mo lang na-stress. Tawa na lang, Hinday. Bye po. Ayan na po. Grabe,
Yung mga kalaban, no, istis na kay Inday Sara, tawa lang ng tawa. Oh. po kayo panulat sa inyong pagdaga. Alangan, uy, tugnaw kaayo. Nalimtan pag ginako akong scarf. Sa mga Tagalog dyan. I-activate yung pagka-German. Okay, tanang. Gusto lang ako ipakita sa inyong tanan akong sungay. Papasok na po ako. Bye-bye. See you later. Gusto lang daw ipakita ni Greetings to your father. gusto lang daw ipakita ni Inday Sara kanyang sungay. Utang ina, pinagtatawanan lang ni Inday Sara itong mga hinayupak ng mga buhaya. Puta, masakit yan. Magpalabas ka rin ng sungay mo, ano, ipil. Tapos may hawak kang bangkaw. Ano? Hindi, bangkaw sa amin yan. Tatlong tusok-tusok. Maglagay ka ng sungay dito. Ipil. Bagay. Ito na po yung nangyayari ngayon. So, yung impeachment labang kay Bangag, Sarswila, Lotong Macau, palabas, ang gusto lamang ay yung 1-year bar rule. Ayan. Kasi pag mapunta na po ito sa sa Committee on Justice, didinggin daw ni Luistro, 2 impeachment eh. Inumin mo, Luistro, oh. Idol na idol si Tambaloslos yan. Nang dahil kay Speaker, bumaha ng akap. Nang dahil kay Speaker, bumaha ng AX. Nang dahil kay Speaker, bumaha ng tupad. Nang dahil kay Speaker, bumaha literal. Lubog kayo sa baha. Kaya hindi makasukasuhan si Speaker binubusalan sila lahat yung pera ng bayan, inubos ng mga animal. May karma din yan. Ano ba ang mangyayari po dito sa drama na ito, na impeachment labang kay Bungit? Siyempre, sila po yung makagain dito. At sa part naman ng may mga lehitimong magsasampa sana ng impeachment, ay isang kalungkutan. Dahil hindi na sila po pwede magsampa ng impeachment pag-aksyonan agad ito ng Committee on Justice dyan sa Kongreso. So after 1 year uli, ano na lang hintay natin, yung one time, big time ni Manong Chavit Singson, mukhang may kabuluhan doon. Anak ng kagwang, pinuri-puri pa naman natin tong mga animal. Pero mga pakawala pala ni Lisa Aranita Baki. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista
artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.